Bell Loyals! Welcome back to my channel. For today's video, guys, I will be answering your most frequently asked questions about dun sa previous video na in-upload ko. Ang title nun ay paano pumayat gamit ang apple cider vinegar or ACV. So, ang dami sa inyo nagtatanong, kaya nilista ko lahat ng questions nyo para masagot ko sa video na to. And before we start, I want to take this opportunity para magpasalamat sa inyo guys sa mga nag-follow or nag-subscribe sa channel ko. Thank you so much from the bottom of my heart. Sobrang saya lang na more than 1,000 na yung subscribers ko. I know siguro sa iba, wala lang yun, but for me, it's really a big deal kasi that means na merong mga naniniwala at saka merong mga nanunood ng videos ko. So, anyway, yun lang. Wala nang drama. So, let's get started with the video. Okay, so let's start. Yung first question dito ay, saan ba mabibili yung apple cider vinegar? So, again, yung ginagamit ko na apple cider vinegar, yung brand niya ay Bragg. Yan po. Tapos, piliin nyo po yung with the mother or raw or unfiltered na ACV. So, mabibili nyo po ito sa kahit saang grocery store or supermarket. SM, Gaisano, Robinson. So, since naging sikat na po yung ACV, so marami ng grocery stores na nagdi-display ng ganito. With the price, hindi lang po ako sure. Maybe it ranges from 300 to 400 kung ganito kalaki. Next question, gaano kadalas ko iniinom yung ACV? In my own experience, iniinom ko siya in an empty stomach every morning. Kasi nga, dun ko mas nanonotice yung effects niya. Yun nga, one of the benefits ay nagpupoop talaga ako regularly. Tapos, I feel fuller. Parang sinosuppress yung appetite mo. During breakfast, konti lang yung kinakain mo. Tapos, hindi ka naman masyado nagugutom. Kaya yun. Pero iniinom ko siya minsan before bedtime. If lang, medyo feeling ko bloated ako sa araw na yon kasi medyo marami yung nakain ko. So, yun. Iniinom ko siya sa gabi. Yun lang. And next question, pwede bang inumin ng mga taong may PCOS or nagbe-breastfeeding, buntis, acidic, may UTI, ulcer, liver issues, at saka cyst? So, guys, make sure lang po, it's better to be safe than sorry. Make sure lang na you consult a doctor kasi from my personal, opinion, hindi po siya pwede kasi baka makasama. It may worsen your current situation or your current condition. So, yun, wag mo nang uminom. Better na kumonsulta muna sa doktor niyo. Yun po. Kasi baka lumala lang. Okay? Next question. Okay lang bang inumin without honey? It's a big yes po. Kasi yung honey, iniinom ko lang siya before parang, kasi hindi masyadong masarap yung ACV, diba? If it's your first time na uminom nito, hindi kaaya-aya yung lasa. So, yung honey, nag-a-add ng flavor, kaya maiinom mo yung isang baso ng tubig na may ACV. Yun lang. It's okay talaga na walang honey, guys, kasi alam natin na mahal yung honey, tapos hindi pa tayo sure kung totoo bang organic yung honey, kasi minsan yung honey na nabibili natin, parang yung main ingredients na lang niya ay mga asukal. So, yun. Okay. I will make this video fast para hindi kayo ma-bored. So, next question. Is it okay to use other brands? Guys, kung meron naman talaga dito, marami na nagtitinda ng ganito. So, madali na lang siyang hanapin.
I don't think malaki yung price difference. So, mas mabuti na lang na etong brand lang to na yung, etong brand na lang na brag yung gamitan nyo. Oh my gosh, nabubulol. Okay. Next question. Is it okay without the mother? Hindi ko pa nasubukan yung ACV without the mother. So, or yung filtered na ACV. So, I could not really give you a straight answer kung okay lang ba yun. So, again, eto na lang. Hindi to sponsored, guys, but, eto kasi yung ginagamit ko. Kaya, mas makakabigay ako ng answer based sa experience ko. Yun. Next question, can I mix it with lemon? Yes, you can do it po. I also do it sometimes. Lalo na pag marami kang lemon, so okay lang na mag-add ka ng lemon. And next question. How much is the apple cider? Yun nga lang po, yung sabi ko kanina, maybe it ranges from 300 to 400 pesos. Search po natin, ha. So, eto na. So, ito ay based sa Robinsons na price. Yung 6 ounce nila or 473 ml ay 214 pesos. So, mas maliit siya dito. 473 ml. Tapos, ito is 946 ml. So, it's 214. If you're still starting, bumili na kayo ng maliit. Kasi, anyway, susubukan nyo pa naman kung magugustuhan nyo or hindi. Or, effective ba sa inyo or hindi. Next. Gaano kabilis makikita ang resulta na pag-iinom ng ACV? So, sa case ko, guys, nakita ko yung result talaga na medyo lumiit yung tiyan ko in a month. Talagang 1 month. Kasi parang yung first few weeks mo mag-a-adjust ka pa eh. So, yun. At saka talagang yung yung nagustuhan ko talaga na effect or benefit ng ACV, yung pagpupup talaga. Kasi palagi akong constipated before, but when I take ACV, guys, alam niyo na. So, next. Can I drink ACV kahit may period? So, sa mga babae, ito yung questions nila. So, yes naman. Wala naman po yung effect sa menstrual period nyo. So, okay lang. At safe naman inumin. Next question. Can I drink ACV before bedtime? So, yun po yung sinabi ko kanina. When I feel bloated, pag feel ko may mga nakain ako na oily or parang yung mga junk food. So, umiinom ako ng ACV. Kasi feel ko nadi-detox yung tiyan ko. Yun lang. Pwede bang inumin while on military diet? About that, guys, yung military diet, kasi parang konti lang yung food na kinakain mo, diba? Tapos, iinom ka ng ACV. Para sa akin, okay lang naman if what you're eating are healthy foods. Kasi effective naman talaga yung ACV paired with a healthy diet. Pero, pag yung military diet na ginagawa nyo na sobrang ginugutom nyo yung sarili nyo, tapos hindi pa healthy yung kinakain nyo, like vegetables or ano-ano pa dyan na healthy foods, then I don't think na pwede nyong inumin. Kasi baka sikmurain lang kayo or makasama lang sa tiyan nyo, or worst is magkaroon pa kayo ng ulcer. Yun. So, ang last question here, what are the side effects? Kung ang ibig sabihin ng question na to ay yung mga negative na side effects, so far, wala naman ako nakikita sa sarili ko na bad side effects. So far, it's effective. Lalo na ngayon, after nung 3 months, 3rd month ko sa pagda-diet, medyo naging maluwag na ako sa diet ko. Like, kumakain na ako ng konting rice, kumakain na ako ng like pizza, chicken, yung mga ganon.
Pero, I'm still, kino-continue ko yung pag-inom ng ACV. And I noticed na hindi talaga tumataas yung timbang ko. In fact, I'm at 55 kilos right now. Yung last update ko, I was 56. So, nami-maintain ko yung 55 kilos. Depende sa anong kinakain ko on that day. Sometimes, nag-drop siya ng 54. So, yun. Masasabi ko talaga na yung ACV yung nakatulong sa akin para ma-maintain ko yung weight ko. And also, guys, I just wanted to share to you na wag naman everyday inumin yung ACV, especially kung nakaubos ka ng 2 bottles like me. Hindi ko na siya everyday iniinom. Medyo nagsiskip ako ng 1 or 2 days and I replace it with lemon water. So, yun lang. Wala nang ibang questions. But if you do have other questions, just leave it at the comment section below. And I will be putting again the link down below dun sa previous video na ginawa ko. So, yun lang guys. Sana nasagot ko yung questions nyo. And see you on my next video. Thank you so much.